na lang sa board. Game. Game. Shoot. Okay. Episode 10. Oo, tama. Episode 10. Episode 10, Academic Straight Ace. Gay Pageant. Straight Ace lang nilagay kong title. Straight Ace. Ayun. Ayan, Gay Pageants. Ano ba ibig sabihin Straight Ace? Straight Ace yung sa high school. Isip niyan eh. Sa high school lang ata yan eh, yung mga estudyante na talagang... Wala naman tayong ace. Ano ba ang tawag sa atin? Sa Amerika, yun yung naririnig kong term. Sa Amerika yun. Parang gano'n na lang din. Meaning yan yung mga estudyante na talaga, na cream of the crop ba tawag doon? Yung talagang mga aral na aral. Yung mga parang hindi makabasag pinggan. Ang ko doon, ang reason ko kung bakit yun ang pinili ko. Kasi, tawag dito, parang may may connect siya sa self-esteem. Yun ang gusto kong i-point out eh. Although may mga next episode pa tayo na self-esteem, ito specific para lang sa mga estudyante. Okay. Kasi kung di nyo na itatanong, dati akong teacher, dati akong professor, or rather hanggang ngayon pa rin naman, nagpahinga lang Na-meet ako. kita ganun eh. Oo. Naalala ko, una kitang na-meet. Review ka. Bata ka ni... Pinag-uusapan natin na ito nung high school pa tayo. High school? Sabi mo, high school. Okay. Bata ako. Na-meet kita noon. Bataan ni Ma'am Coral. Yung biology teacher natin. Biology teacher. Tapos ikaw yung bata talaga ni Ma'am Coral. Okay, lagi inuutosan. Ano yun? Tawag dito, sa madali sabi, hindi ko alam kung ikaw talaga yung pinakamatalino niyang estudyante o ano ba. Nagkataon lang na nagsisipag ako ng aral yung mga yun. Kita kasi nagbabasa ka eh. Pag nagbabasa to, nag-aaral. Parang totoo. Puta, pumunta ako doon sa kabila. Puta, mag-aaral na rin ako. Baka matalo ko nito. Competitive in nature ka talaga. Competitive in nature. Okay. Pero hindi ako studious talaga. Kasi compete ka lang dahil nakikita mong yun ang ginagawa. Kasi mag-introduce ko na yung sarili ko kung paano ako mag-aral. Hindi ako matalino. I don't consider myself na matalino dahil may mga taong gifted and may mga taong masipag mag-aral. I don't consider also myself. Baga sa G at Rackley, may genius, merong hard work. Merong hard work. So, yun yung napansin ko sa school. And ako, nasa gitna lang ako nun. Hindi ako matalino, hindi rin ako masipag. So, pinaanuhan mo na lang, nilalaro-laro mo na lang kung saan. So, kasi hindi ako nakakapag-aral sa bahay eh. So, ako, ang ginagawa ko, assignment lang. Pero yung sasabihin mo mag-aaral ako sa bahay, no. Mostly naniniwala ko na ang pag-aaral sa school lang ginagawa. So, high school, ganyan na ang belief mo already, No, hindi kasi Brad, sinanay ako ni Airpods na nagawa mo na ba yung assignment mo? Ganyan. Tapos pupunta kami ng nung may pera pa kami, may hindi mang mayaman na mayaman. Nakakaluwag. Nakakaluwag, hindi masyado iniisip yung bills. Ang nangyayari dati is every Wednesday tsaka Sabado, nagpupunta kami sa mall, sa SM, kung saan mang mall. Tapos, nanonood kami sine, nagbabanding kami. Every weekend, Every weekend. Every week yun. Wednesday and sa Saturday, walang palya yun. Nakakaluwag nga talaga kayo. Oo, nanonood kami. Though yung mga sinehan dati, pwede ka pang tumambay sa sinehan dati na... Matulog, no? Hindi ka paalisin. Hindi ka paalisin. Pwede kang 3 oras na nandun. So, ang mangyayari, yung mga tao, minsan... Pay-per-view na eh. Ngayon pay-per-view na. Ngayon, nagbayad ka. Tapos, nandun lang kami sa gilid. Nanonood kami ngayon. Nakatayo kami. Kasi maghihintay din kami kasi pamilya kayo eh. Isa sa pinakamagandang ginawa ng mall. Pamilya kayo, ilang kayo, 6 kayo. Tapos nakatayo kayo lahat, nagbayad kayo. Tapos pagka may umalis, kung isa lang yung umalis, di rin kayo makakaupo. Ang gagawin, pa isa-isa kayong uupo dun sa upuan. So gano'n kami nasanay nung bata kami. Ngayon, ang disenyo ng utak ko is parang pagka-aral lang talaga. Mag-aral ka talaga
sa school. And hindi ko pa alam at that time na may dyslexia ako. So, meaning mahirap ako magbasa. Kasi yung mga letters... You jumble up. Umiikot, nagpapalit ng pwesto. Oo. Ako meron din akong ganyan, pero certain times lang. Kapag ka nai-stress ako, saka kapag ka yung... may mga certain letters lang talaga at numbers na napagpapalit ko. Pero mild lang yung sa akin. Yung, Ngayon, pagka pinagganon mo kasi yan, tawag dito, kasi ano yung sinabi, talino naman na anak mo, bakit? Nung time na bata ako, ang tambayan ko ospital dahil sa hika. Pero nagulat sila, hindi pa ako nag-aaral, nagbabasa na ako. Hindi pa ako nag-aaral, nagbabasa na ako. So, ang tingin sa akin, gifted o genius. Kasi hindi ako pinag-aaral sa kinder, hindi ako pinag-aaral sa nursery kasi sakitin ako Tapos nagulat sila, bakit marunong magbasa yan? Ano yun, malakas ka nagbabasa at out talaga na binabasa mo yung... Natuto ako magbasa dahil sa funny comics. Sila Eklok. Sila Eklok, Inay Pinay, yung mga 90s Mr. and Mrs. dyan na nakaka-relate. Yan. 70s pa ata yung mga yun, to 90s. Basta yung funny comics, kompleto ako noon. Simula nung nangolekta ako, di pa ako nagbabasa. Parang 3 years old yata. Binabasa sa akin yon. Tapos na-adapt ko kung paano basahin siya. Pero yung basa ko na mabagal. Alam mo na yung mga letters, tinuruan ka na nun ng mga abakada. Ha? Abakada pa sa atin nun abakada. Parang natuto na lang ako. Doon ka na natuto. Hindi ko alam yung abakada. Pero natuto ka kagad. Hindi ko nga alam. Abakada, hindi ko nga kabisado yan Pero doon na ako natuto. Kasi habang binabasa sa'yo yun, kahit naman sinong bata na basahan mo ng basahan paulit-ulit, matututo talaga, Brad. Lalo na pagka interesado talaga yung utak niya para aralin yon. Enthusiastic ang bata kaya mabilis matuto Hindi sa enthusiastic, gusto ko talaga yung comics at that time. So, doon ako natuto. Ngayon, bakit ako natuto yung tinawag na gifted? Kasi gusto mo. So may mga times na may mga ginagawa ka na kahit hindi iobliga sa'yo, gagawin mo dahil gusto mo. Kahit walang bayad, ganyan. Bata ka, pero gusto mo yung nag-enjoy ka sa ganon. So, same comparison sa ginagawa natin ngayon. Hindi naman tayo kumikita dito Hindi pa. Kasi, pwedeng yun yung mindset mo. Ako, ang desire ko talaga muna is, kasi nag-enjoy ako yung ganito pa lang. So, kung kikita dyan, sa future na yan. Kung hindi kumita, di okay. Okay. Kasi nakapag-ganito ako. Anong mga natutunan mo? Natutunan mo na mag-post sa IG, natutunan mo na mag-post sa TikTok. Parang sinabi mo naman talaga na wala akong ka-tek-tek sa katawan. IG. Parang pa yan kupong-kupong pa yan. Meron na yan. Ngayon ko lang natutuwa. Ayan. So, yun parang kasi talaga ako sa TikTok. Pwedeng hindi ka enjoy mag-post Ganyan. So, hindi ko siya trip. Pero ngayon, since na siya, kumbaga, parang obligado na ako obligado ka kasi. Obligado na ako. Pero may mga bagay ka na inaral dahil gusto mo. Iba pa yun. So, yun nung bata ako. Natutunan ko magbasa dahil gusto ko mabasa yung comics. Puta, nung grade 1 na ako, nung pinapaganon na nung teacher, ang sinabi, kailangan ko daw ng tutor. Bakit? Hindi ko mabasa nung pinagdikit na yung kasi malalaki pa yung mga letter. Kaya lang isang paragraph na yung iba. Pag yung mga ganun lang, yung bubble lang dito sa gilid, tas iniisip o sinasabi, nababasa ko. Pero nung ginanon na sa hindi ko na mabasa. Siguro dala rin ng pressure dahil... Hindi dala ng pressure kasi nga umiikot talaga siya. The more na pinaglalapit mo yung mga letter, the more na hindi mo siya mabasa. Para sa'yo, dahil nga sa condition mo. So may may late. Ang pagkakaroon ng dyslexia ay mayroong moderate, mayroong worst. So masasabi mo na worst. Pucha, kaya ko bumasa na nakabaliktad Anong baliktad? As in nakabaliktad sa akin.
Pwedeng pa gano'n, pwedeng pabaliktad din yung sulat, pwedeng pa kanan, kaya ko bumasa. Oh. Dahil lang sa dyslexia ko, dahil lang na-adapt ko na siya. Kaya ko din naman yun. To school. Oh, pwede natin gawin ng mabilis. Ay, syempre. Mabilis, ikaw kaya mo nang mabilis. Oo, syempre, ikaw, nagne-networking ka eh. Yun yung ma-adapt mo. Yun yung, nagne-networking ka dati, kaya kaya mong gawin yun eh. Oh. Ha? Anong Hindi, pagka, meron ka, pag nagpe-present ka, meron ka dito, pamilya, ikaw to. Tapos sa baba mo, ayan yung pamilya mo. Tapos dito sa kabila, pairing bonus yan, pairing bonus. Hindi, so sobrang enthusiast talaga na gusto talaga niyang i-explain, di ba? Will yung Pati pag memorize niya na yung buong corner. Kasi pag sinulat mo yung A, ng brochure. Pag sinulat mo yung, di ba, A yun, A, B, C. Pag sinulat mo yung A, V yun. V. Tapos lagyan mo lang ng ganon. Pag you have dyslexia, sa bata ka pala, innate na sa'yo kung paano di magsulat ng pabaliktad. May nakita akong dyslexic sa pinagtuturo ko dati sa EDU. Siya, applicant siya ng as a faculty. Siya, Brad, binaliktad niya yung form. Tapos doon siya nagsulat, baliktad. Sabi ko, ba't pa baliktad? Dyslexic po kasi ako eh. Pero nung nagsalita siya, tawag doon yung linguistic, articulate. Ang ganda ng boses. May ganon, Brad. Ang ganda ng accent niya. Kasi yan Tagalog pa yung sinasabi niya nun, ha? Kung napanood mo yung Central Intelligence. Dwayne Johnson, Central Intelligence. Hindi yan. Basta yung kay, hindi kay Dwayne Johnson, kay Kevin Hart lang. Yung isang movie niya, Dyscalculia. Pagka numbers umiikot. Tapos hindi mo talaga ma-solve kahit anong gawin. Kasi nga nag-iikot-ikot talaga yung mga numbers. Tapos yung sa utak mo hindi mo din mag-grasp kung paano gagawin yung solving. Kung i-chant mo siya 1 + 1 = 2, yes, magagawa mo. Pero pag sinulat mo na sa blackboard, hindi niya magawa. Hindi niya rin magawa yung actual na. Hindi mismo si Kevin Hart. Yun yung role nung niya. So nagna-night school siya pero gifted siya sa ganon parang pagsasalita. Doon naman siya nag-advance. Kasi parang ganon ang idea ng pagka meron kang batawag doon, disability. Somehow or somewhere sa ibang skill mo, doon naman I think mataas. It's wrong eh. It's wrong na sabihin na disability eh. Kasi ang ano ba tamang term? Wala rin akong maisip na tamang. Kasi ang hindi ko ma-consider, tinest ko yung IQ ko 126 eh. At tinest nila yung IQ ko nung nasa college na ako 126. So for that ang sinasabi yung average, next average? Average, above average. Above average ako. Tapos siguro meron pang ibang doon. Oo. So yun yung hindi rin ako bobo. Pero lumalabas na nung bata ako, sabi, bobo ka. Sabi na nung airpods ko. Hindi niya naiintindihan na may condition pala ako eh. So ang akala niya noong una, gifted, proud siya ganyan. Nung sinabi na ay yung anak niya po sir hindi po makabasa. Di galit na galit siya. Parang ang labas nagdadrama lang ako sa school. Tinatamad lang ako, ganyan. Yung parang gumagawa ka talaga ng lusot ng kwento. Oo, ng kwento para hindi ako mag-aral. Ganun yung lumalabas. Pero ang totoo, hindi ko talaga mabasa dahil nakaganon na siya. Ngayon, ang sinabi ay baka walang patutunguhan to sa buhay kapag ganyan kasi kailangan mo ng tutor eh. Pagka may tutor ka nung bata ka, lalabas sa parang bobo ka na So, lumabas sa bobo ko, tinanggap ko. Sige, bobo na ako. Tinanggap ko, bata ka pa kasi nun. Bata ako, hindi ko talaga mabasa. Nagtututor ako, pumapasok ako ng ang pasok namin noon parang 6 to 12 uwian na. Mga 1 pa ako lalabas.
Wala pa ba yung intervention noon na dyslexia o hindi siguro pakalat? Hindi dati parang drama lang yung ganyan kasi nasa public school ka eh. Although meron na siya malamang. Oo, pero kung hindi siya nire-recognize ng karamihan. Oo, nung mga bata tayo, hindi siya Lalo sa Filipino culture. Oo, hindi pa din kasi ang studies dati, ang research dati for that nung mga 90s, hindi pa kompleto pagdating sa ganyan. Wala pa tayo internet so hindi pa lahat aware na. Oo, so hindi alam. Hindi ngayon, dyslexia, nandun ako. Ang ko pa nun si Mrs. Padron. Naalala ko, bakit lagi kayo nagkikita eh? Kutya, papasok na naman ako kay Mrs. Padron. And then, bakit mo nasasabi ayaw mo ba doon sa teacher net? English, tapos English, Filipino, etc. Parang tatlong subject ang tinuturuan niya. And at the same time, yun, Brad, nakailang composition notes ako. Sobrang pangit na sulat ko. Yung sinasabing sulat doktor, kinalahig ng manok. I think it's yung sulat doktor maganda eh. Pag gumano sila, may strike kasi talaga, may stroke kasi talaga yung sulat doktor. Yung sulat ko parang walang patutunguhan. Ganun. Yung tawag daw dyan sulat ng babae. Bakit? Babaeng manok. Oy, tayo misogynist. Hindi, manok nga eh. Oy, bakit kailangan pa sabihin ano yun, kinalahig na manok eh. Hindi, kasi common na pagbabae, maganda sulat. Sulat babae babaeng manok. Bakit hindi kinalahig na lang na manok. Usual na. Yun nga yung joke doon kasi nga yung babae maganda sumulat usually. Pero nilalahig ka pala. Yun yung joke. Joke yun, bro. So, mas pangit pa sumulat yung lalaking manok. Parang gano'n. Hindi talaga. Ibig sabihin, manok kay lalaki kay babae. Manok pa rin. Parang kinalahig. Kailangan mo sabihin na babaeng manok. Kasi nga, yung idea is usually mga babaeng tao maganda sumulat. Kapag siya parang babaeng sulat kamay mo, brad babaeng manok. Babaeng manok. So, parang maganda na pangit. Mukhang panlalait yun na kumbaga. Yung pinakamalupit nun, hindi kinalahig na lang na manok. Can either be. Direct Wala yung joke walang impact Parang thank you. Bigla babaeng manok. Magandang sulat mo parang babae. Tapos pagtalikod babaeng manok. Exactly. So ang pangit talaga na sulat ko, literal. Pero hindi ako misogynist. Hindi ka misogynist. Hindi talaga makabubot ni ganyan ako, ganyan. Hindi, bata ako siguro ganyan. Ganyan na composition notes. Gaano kalalaki yung composition? Yung normal na notebook, yung ganun? Brad, grade 1 to grade 3. Nagko-composition notes ako. Ano mga pinapasulat sa iyo nun? ABC, letters lang. Hindi ako hindi umayos yung sulat. Buti hindi ka nagkaroon ng carpal tunnel kakasulat ng gano'n tayo. Masakit nga lagi yung dito ko nun Yung dito ko nun may kalyo dito. Yung bata ako. Doon ba talaga nakuha yung kalyo mo? Doon Kasi ganun ka okay. So, nakaubos ako ng sangkatutak na composition notes. Hindi umayos yung sulat ko. And then yun. Ano sabi ni airpods mo nun? Wala, ang akala nga lang nila, parang gumagawa lang ako ng seed. Time mo lang sila. Oo, na parang hindi ako nag-enjoy sa school, ganyan. Pero ang totoo, grade 1. Kita ko parang kalahati nung klase ko, umiyak Bakit? Pag di natin na, ganyan ang bata. Nakita ko, bakit ba umiyak yung magandang babae na yun? Sabi kong gano'n, bakit ba umiyak yung magandang babae na yun? Yung bata. Tapos maya-maya iniwan na nung magulang. Interesado ako ma-meet siya rather than iwan ako nung yung yaya namin. So, kumbaga, hindi ganun kalakas yung separation anxiety. So, doon pa lang meron din mga taong may mga batang maayos yung gano'n nila Pero hindi pocket wala kang gano'n. Gifted ka na kagad. Okay? So, yun yung na hindi lahat ng design ng utak is for reading and writing. So, iba-iba naman kasi yung skills. Yun nga. Iba-iba yung intellect, sabi pag nag-aaral ka ng psychology, merong klase ng mga intelligence. Si Pacquiao considered to be bodily kinesthetic intelligence. Yan ang pinaka-kinakasarang kung Bakit? Hindi ako magaling sumay, putyo, parehong kaliwa Yung sa na lang, isang workout na lang, minsan typo, hindi ko pa masundan. Tay bobo. Tay bobo. Sumusuntok na left, ay puta. Hindi, tama pala.
Tay bobo. Tay bobo nung isang last week lang, nag-ano yung sa embassy namin, po siya, nagpa-workout Hindi ko masundan iiyak ako. Kahit pinipilit kong sundan iba talaga, hindi ka talaga ako bodily kinesthetic. Yun si Pacquiao. Pero hindi ako asar sa mga tao magagaling sa ganyan. Kasi kahit anong gawin ni Pacquiao, punta mag-basketball si Pacquiao, may talent. Hindi siya yung sobrang galing na pero parang madali sa kanya lahat. Pagdating sa katawan, malamang magaling din sumayaw si Pacquiao. Pero sa boxing pa lang required ka talaga na na maganda yung galawan ni Pacquiao Galawan ni Pacquiao. So doon mo magigit sa bakit may Freddy Roach na nagtuturo at mayroong Manny Pacquiao na tinuturuan. So ito si Freddy Roach is talaga teacher talaga, and hindi kahit yung batang Freddy Roach patutulugin ni Pacquiao yun kahit with the same knowledge na meron si Freddy Roach. Bigyan mo na same training si Freddy Roach, yung bata siya. Patutulugin siya si Pacquiao. Kahit doblehin niya pa yung effort niya, hindi niya matatalo si Pacquiao. Gifted kasi si Pacquiao talaga. Parang gano'n. Bukod sa yung kanyang genetic malakas. Yung siguro yung kanyang bodily kinesthetic na talent. Ano yung doon? Ano yung bakit natalo si Pacquiao? Kay ano yung tumalo sa kanya? Si Marquez, ibig mo sabihin? Hindi si Marquez na lang, si Mayweather. Bakit siya natatalo ni Mayweather? Well, pinubura ni Mayweather yung rhythm niya Exactly. Diba? Ito yung mga Pilipino kasi syempre. Hindi hirap tumanggap. Syempre, manok nila manok nila. Manok natin yan Parang hindi nila mag-gets bakit natalo si Pacquiao. Kasi takbo ng takbo. Puta, pwede ka tumakbo sa boxing. Pwede naman. Habang sumusuntok. Ang masama, pagka tumatakbo ka na lang, hindi ka na sumusuntok. Si Mayweather, tumatakbo, sumusuntok na ganyan yun Tsaka hindi lang talaga akma yung style nila sa isa't isa. Yung dinevelop niya yung shoulder roll, ayan ay talagang science na proven na ang hirap talaga pasukin yan. Pagka nagawa mo ng matino, talagang hindi ka mananalo dyan. Talagang perfect defense. Medyo pangit siyang tignan dahil hindi siya exciting, boring. Pero allowed So ano gagawin natin? Pag ginano ka tapos ka na. Jab lang, makapasok Jab lang, kung ano-ano nang gagawin sa'yo, jumab ka lang, susuntukin ka na ng madami. Parang ganun din yun. So, bakit natalo si Pacquiao? Tinalo siya ng science. Ayon si Pacquiao, ang lumalaban talaga sa ring, si Freddy Roach saka sino yung trainer niya? Si Buboy. Kasi si Manny, hindi niya talaga diskarte yun. Kung ano yung inano sa'yo. Kung ano yung tinuro kay Manny, yun ang ginagawa niya. Yun lang ang ginagawa niya. Pero yung sarili niyang diskarte, hindi ko nakikita si Manny. Nakikita ko yun kasi pinapanood ko yung training niya. Siya yung mismong ka-counter, siya yung mismong aatake. Kumbaga nakabase sa reflexes niya. Kung ano lang talaga yung pinagawa sa kanya, yun ang dun siya. Nakita niyang open nyo, kunwari, parang sa pagmi-meets, simulation yan magaling siya sa simulation. Pinag-1, 2 kita, 1, 2, tapos susuntok ako dito, gaganon ka. Once na nakita mo nasusuntok ako na gano'n, gaganon na kagad siya. Once na nakita niya nasusuntok ako dito, pwedeng i-atras yung dyan niya o i-block niyang gano'n. So, nasa reflexes niya. Kung ano yung na-built na reflexes niya. Hindi ko sabi hindi nag-iisip si Pacquiao Pero kasi mabilis yung laban ng boxing wala kang ganang time mag-isip. Wala. Mostly ang gagana sa'yo doon, muscle memory talaga. Kung kagaya ka ni kasi ang muscle memory, may kasama din mata. Kung ano yung nakita niya, puta saka mag-react yung yung muscle niya. Eye to eye coordination. So si Pacquiao talaga, isama kayo sa natin, gifted talaga sa katawan. Pero pag pinag-ano mo sa si Pacquiao sa mga ibang bagay, ay guarantee hindi rin siya ganun kagaling. Okay, lahat naman tayo may kanya. So kanya may kanya tayong gift and strength. Ako, hindi ko gift ang linguistic. Hindi ko gift ang pagbabasa. Anong gift ko ito? Hindi matapos sa usapan. Oral. Hindi. Oral skills. Oratory, ayan. Na ko yung na I'm an inductive reasoner. So, parang parang babae, Brad. Ang babae, pag may isang problema, anong ginagawa niyan?
Lalo dumadami. Dumadami. Dumadagdag kasi nag-i-induce. Kasi ang deductive, general to specific. Nag-historical, kumbaga. Sa akin, kaya dinaisip ko tong podcast na to kasi ang gift ko, kung maliit na bagay, palalaking ko. Parang babae nga. Kasi, baliktad naman ako. Ikaw, ganyan. Sasabihin nga, ikaw, ganyan. Ito na yung ginawa mo ng babae ka, tas po siya, pati tatay mo, lolo mo. Historical ka. Historical. Nag-historical yung misis. Baka hysterical, hindi historical. Binalikan natin. Kabisado yung kasalanan. Pero hindi ako magaling sa memory. No? It's more on lumalawak yung kwentuhan. Ganon. Yung parang hindi natatapos sa kwentuhan. Yun yung gift ko as a dyslexic person. Kasi may mga gift na sinasabi nila parang, ay, bobo ka. Puta, si Elon Musk, dyslexic din yun eh. Albert Einstein, dyslexic din eh. Sabagay, okay. Bakit? Kasi yung brain nila hindi naka-design for that. Kasi hindi talaga siya disability. It's more on different kind of ability, different design ng brain. Ngayon lumalabas na kung sino yung may ganon na dyslexic. Sila pala yung matalino. Genius. Oo. Okay. Pero matalino sila for that bagay lang. Pero yun nga, reading bobo kami. At some point, ako naman kasi deductive ako. Yun nga, deductive. Ako pabawas ako binabawas ako yung mga problema hanggang sa mag-camp up ako sa... Deductive yan yung sa mga tawag dito. Sa mga... Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle? Arthur Conan Doyle. Detective Conan. Mga detective. Sino yung Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Si Defective sa Nigata. Defective. Babayu, Defective. Defective. Hindi mahuli-huli kaya Defective. Yun pala yun. Pagka detective style pala, yun yung kaya deductive naman siya. Oo, deductive. Kasi nakita parang mga ebidensya. Meron akong kutsilyo dito. Meron dito string ng yung pangkat ng bakal, yung ginaganon, I forgot yung tawag. Tapos meron ganyan. Ano bang murder weapon diyan? Ay, gano'n, palilitin niya. Deduce mo, no? Hanggang sa lumiit yung mga pangyayari, mga choices. Dadating siya sa isa. Ito po tayong murder weapon. Tapos pinatay niya ng ganito. Paano yung kay Baggy? Si Baggy the Clown pag nagko-conclude. Parang yung si Shanks. Parang dati siyang member ng tawag dito ni Blackbeard. Ni Goldie Roger. Di si Luffy ay related kay Shanks. Ibig sabihin si Crocodile lang ang nanay ni Luffy. Labo. parang may mga nakikita akong ganun po sa internet. Si Crocodile daw ang nanay ni Luffy. Dahil kay Baggy yun, ganun mag-isip si Baggy. Ang labo. Ang ganda ng chain of thoughts, bigla ang layo ng conclusion. The usual. Patawa lang. The usual kasi ang dinididus mo is parang si Shanks. Para yung mga tao, yung mga taong ututo na ni Baggy. Si Shanks dumating, di ang lakas ni Shanks mga asyumero. Mga asyumero, talagang malakas Tapos biglang kinakausap lang siya ni Baggy ng galit si Baggy. Ano ka ba, Shanks? Parang ganun Di ka hangas ni Baggy. Sabi ko, lupit na Baggy, ginaganon lang. I'll follow you all my life. Ginaganon niya lang yung Yonko. Sabi ganun, Di ngayon yung mga ututong follower si Baggy. Naging follower niya na talaga yung mga prisoner. Ngayon may bago, Brad. Naging taga-sunod niya na ngayon. Naging subordinate niya ngayon si Crocodile. Pati si Mihawk. Paano nga ba nangyari yun? Sa Cross Guild. Parang hinahunt sila na yung mga Shichibukay kasi parang dinisperse na. Si Baggy yung parang yung Yonko na maraming tauhan. So, ayun. Akala nila si Crocodile kasi ay introvert Ayaw ni Crocodile na madaming tauhan. Meron lang siya perona. Yung mga unggoy doon sa tapos hindi niya patropa yun. Baka si Mihawk ang ibig mo sabihin. Si Mihawk. Si Crocodile naman, meron lang gumagana pa ba yung Baroque Works? Wala na. Disband na. Oo.
So parang ngayon, parang naki-write in lang sila muna kunwari kay Baggy. Pero naman si Baggy sinasabantala yan. Puta, tauhan ko na yung mga yan. Hindi naman tauhan, nakikipartner lang sa'yo, naging tauhan mo, no? Kaso na-realize yung dalawa, puta, okay lang, sige, maging tauhan. Ino-onse tayo nito. Pero sige, okay lang. At basta mahalaga nakukuha natin yung purpose na. Parang ganun yung yung idea. Yun yung... Swerte lang siya sa mga coincidences. Pero hindi natin talaga alam kung malakas nga ba talaga. Baka sa dulo, puta. Favorite ni Odo. Si Baggy daw ang baka pagdating sa dulo, kalaban si Shanks, tapos si Baggy talagang mabait. Oo. Baka nga, posible. Baka. Sa dulo. Mamaya, mayroong hidden na may ulterior motive pala. Kumbaga para si Baggy si Professor Snape sa Harry Potter. Si Baggy yung Itachi sa Naruto. Akala mo babait si Itachi pero titignan mo yung mga ginawa niya, talaga Puro kalokohan no? Pinatay mo buong pamilya mo. Buong pamilya mo para lang sa isang kapatid mo. Selfish gago. Hindi selfish yun, Brad. Ano yun? Katangan. Selfish yun. Kung ano man yun. So, balik tayo. Nasaan tayo? Nandun tayo sa, nawala din tayo. Ayun, yung nagkita tayo. Kita mo, nasa high school na tayo, mabot tayo sa Detective Conan. Ayan. So, na-meet kita nag-aaral. Puta, nag-aaral din ako ngayon. Basa ako, ganun. Habang nagbabasa ako, titingnan kita kung madami ka na nabasa. Hindi ko alam na gumaganong ka. Ganun na yung utak ko. Sabi ko, puta, baka matalo. Ano ba to? Hindi ko alam. Hindi ko naman alam na ginagawa mo yung ganyan. Quiz me ba to? Kaya ka pala na madalas nanalo sa akin sa mga competition. Hindi. Kinukumpit mo pala talaga ako. Quiz me ba to? Maaring quiz B o maaring test quiz o ganun. Hindi ko alam na ginaganon mo ako Hindi ko maalala Sabi ko, puta, ito daw yung pinakamalupit na bata ni Ma'am Coral Competitive. Yayakin kita mamaya. Hindi, ganon kasi ako sa ibang bagay. Pagka gusto ko talaga siya, patalino ka in everything, pero pagka gusto ko yung subject, gusto ko yung isang bagay, parang most probably ako yung nag-highest, ganon. Kasi gusto mo mag-compete doon. Hindi sa gusto ko yung gusto either gusto ko yung subject or gusto ko yung matalo talaga. May nakakompete ka na ba dyan sa mga pangko? Hindi ako mananalo dyan. Ang konti-konti. Konti pa yan. Ilang na yun? Ilan na ba yan? Mahigit 30 na ata yan. Hindi, nasa 80 something. 80, 80? Oo. Sa dami mo ng pangko pa. 84 yata. One piece, puro one piece lang. Puro one piece lang. Oo. Ako naman. Sige. Yun, hindi kita pa, hindi, parang... Ayaw mo magpatalo sa akin. Hindi naman kita kinukumpit. Oo. Pero yun nga, at some point, naulit ba yung gano'n natin? Kasi tayo basta ikaw ang first honor. Hindi, nag-essay writing tayo Tapos second na naman ako. Oo. Hindi, doon sa essay writing. Biology rin yun, yung essay na yun. Hindi, doon sa essay writing natin, ako yung nag-number 1. Ako number 2. Nasa akin pa yung ko nun yung certificate ko nun, number 2 Tapos, ayun. Naalala ko sa AirPods. Tinalo natin yung mga Einstein yung sa school pala namin. Lahat ng sections yun. Lahat ng sections yun. Ka pala, grand champion ka pala. Grand champion. Ako, consolation na. Consolation na. Naalala ko yung sa school natin dati. Second place. May tayo, di ba? Einstein, special section. May 1, 2, ilan ba yung section natin? 32 ata, 34. Yung umpisa, pagka first year ka, 40 Yung nasa ilalim natin. Pinakauna ata, Amity. Oo. Tapos yung mga ibang Benevolence. Bobobolence. Tapos yung mga Einstein na bang? E1, E2. Einstein, Edison. Yung dalawang. Kaya nga sabi ko nung bata ako, putang ina, stupid nitong school na to. Bakit? Bakit si Edison na nilagay? Dapat si Tesla ba? Dapat si Tesla. Dahil si Edison ay businessman, hindi scientist si Edison. Ayan. Hindi ko na naisip For me. Up until now. For me, yung parang kagaguhan yung paglagay ng Edison doon sa natin. Yung kasi Thomas Alva Edison invented the light bulb. Iwan, no? Tapos Einstein, Einstein talaga.
Oh, pwedeng Tesla yung ano. T yun, T1, T. Hindi, ET. Oh, mas bagay. ET, extraterrestrial, gago. Edison, Special Section 1, tsaka Tesla. Oh, kasi si Tesla is naagawan lang ng mga achievements yan. N na lang, ET. Oh, summarize natin kasi may Edison Saitama tayo topic yan. So, nung pala nakita ko na tsaka ate ko nun, Einstein. Opo, siya. Sa Ramon din pala si ate. Oo, nung first year hindi, baka hindi ka nag-aaral na nun. Okay, di ba? Tumalong kaya nung nag-stop ka eh. Nung first year ako, fourth year siya. Tapos crush na crush ko yung nun, yung kaklase no si Florica Macaso. Sinerge mo na ba sa FB? Ha? Hindi. Ba't ko pa search? Crush ko lang at that time. Crush naman ng buong yun kasi maganda tapos pinakamatalino sa Ramon Magsaysay that time. Asa na kaya yun ngayon? Tapos may kapatid yun, parang kumbaga parang ito yung Alodia tsaka yung kapatid ni Alodia. Yung kapatid nun, hindi ko alam kung kambal si Flor Delin. Nandun din sa Einstein. Siya yung second Di dalawang twin. Siya yung salutatorian. Twin na brainy na maganda pa. Oo, parehas. Fantasy ba? Kung gusto mo ng parang maganda na medyo palaban yung mukha, Florica, pero pagka maganda na mabait, Flor Delin, ganon. Parang nasa heaven ka siguro pagka gano'n ng partner. Oo, cash ko yun dati. Kasi nakikita ko nagsasabayang bigka sila do sa sa may tapat ng bahay. Sabi ko, sino ba 'tong maganda na to? Kaya lang hindi pa abot ng ethics ko at that time kasi first year ka lang kasi first year ka parang pagka pumatol ka sa matanda dati parang sa'yo tabu sa'yo gatas ka pa sa labi. So yun nakita ko na po siya beauty and brains. Tapos I consider myself na hindi talaga matalino at that time. So yun nga. Ikaw? Ang akin naman, wala akong masyadong masabi about myself Kasi sa totoo lang nag-aaral ako. May mga times na studios ako, may mga times na hindi. And then eventually nagkaloko-loko ang pag-aaral ko. Meaning ko na. Nadala ako nung ko ba. Ang pinaka nakikita ko na lang na main reason bakit nagkaloko-loko yung mga struggles, personal problems, family problems. Ayan, ko dyan, na-carried ako dyan. Kaya ako nag-decide din na i-open tong topic na to. Not because of gusto ko i-explain yung mga naging experiences ko, kundi kumbaga parang bigyan ng idea yung mga viewers natin na estudyante, for example. Kasi diba? Professor ka Kung bakit maraming cases na yung estudyante studious, then eventually bigla naglalag behind na, then eventually na rin may iba talagang totally nag-give up na. So naintindihan mo yung kunwari may pumapasok sa'yo tapos biglang nagkaloko-loko yung grades. Oo. So isa ka sa mga teacher na nagtatanong na hindi ko sasabihin naiintindihan ko, kundi rather iniintindi ko. Kasi napagdaanan ko din yung mga personal na problem, Brad. Ang hirap talaga. May kaklase ako nung sa PLM. Ayoko sabihin yung pangalan. Alam ko yung pangalan, hindi ko na sasabihin. Babae. Valedictorian siya nung high school. Maganda. Maganda din. Sinabi ko bang babae? Ha? Sinabi ko bang babae? Oo. Kaya pala. Maganda naman siya. Valedictorian siya nung high school. Parang napilita ka pa. Maganda naman siya. Maganda siya. Okay. Pagdating niya sa college, naging na lang siya. Hindi. Naging parang regular student na lang siya. Tapos as time goes by, nagiging mediocre na siya hanggang sa eventually hindi na siya nakatapos. Bakit siya Valedictorian nung high school? Valedictorian yun nung high school. Bali siya yung literal na valedictorian. Valedictorian. Hindi ko na alam. Valedictorian. Basta alam ko hindi siya nakagraduate. Kasi may parang crush ko din siya. Maganda naman siya at matalino. Maganda talaga siya. Hindi maganda naman siya. Parang sobrang pogi mo hindi, naman. Kasi kung ewan ko kung nasabi ko sa'yo, attracted ako sa 3 bagay. Ano? Okay. Sa babae, beauty, that's number 1. Intellect and power. Diyan sa 3 na yan, either of the 2. At least 2 out of 3.
Pwedeng maganda, matalino pero wala namang power. Or pwede rin, okay lang kahit pangit. Di naman ako di naman din ako gwapo. Pero may intellect and power. So, basta either two yan. So, siya na-attract ako sa kanya kasi maganda siya, matalino, power, questionable kasi ano naman yun, di ba? Estudyante pa lang. So, yun. Anyway, yun. Hindi, pwedeng active na student. Yung may mga... Wala, hindi siya active, Brad. Nakikita ko siya, nakatambay lang siya every break time. Tapos yun. Tsaka considering, Brad, matatalino kasi talaga mga estudyante sa PLM. Well, that's a separate topic na. Then nakikita ko siya tuwing siya, parang wala siyang yung social skill. Ang nakikita ko siya, pag kinakausap ko naman siya, ngumingiti naman siya, pero hindi kami mag-uusap yung magkukwentuhan kami. Bigla siyang lalayo, bigla siyang pupunta sa kung saan. Basta loner talaga. Ako, nung naging college ako, nung nag-college na, may pagka-loner din talaga ako. Hindi rin talaga ako sa social skills. Ngayon na lang ako medyo bumabawi-bawi kung kailang kung kailang nakatapos na eh. So yun nga, sa palagay mo, sa discussion natin, ano yung mga struggle ng mga estudyante na pwede naman nilang i-prevent habang nag-aaral pa sila ngayon? Kasi kagaya ko, kung kailang nakatapos na ako, saka ko naiisip, sana pala ganito ang mga ginawa ko. Sana ganyan yung sana pala ganito yung mga taong kinausap ko. Ang problema kasi, wala nga kasing self-esteem, walang social skills dahil nga sa mga personal issues. Yeah. So, bigyan kita ng isang example. Yan, family problems na lang. Diba? Kahit na anong gusto mong aral, kahit na porsigido ka sa pag-aaral, pagka sa bahay may problema ka sa pamilya, maaaring hindi ka sinusuportahan na financially, maaaring yung mga parents mo nag-aaral ka, imbis na po siya, magre-review ka na lang, hindi ka in-encourage. O kaya naman, nadi-discourage ka sa kanila dahil puro sila away. O kaya naman, merong kung anong issue, kung baka yung tatay may ibang pamilya, o baka yung nanay mo nagsusugal. Yung mga ganong kahit sabihin mong kasi madali natin sabihin na separate problem yan sa'yo, hindi dapat yan nakaka-apekto sa'yo. Sa estudyante, lalo kung bata, ibang usapan eh. Hindi mo masasabi sa kanila na kasalanan mo kung bakit ka nasa severity din ng kaya mong tanggapin na stress. Ayun. Kasi kapag ikaw binombard ka na talaga na stress, either you make or you break. Ganda nga yan. Either you make or you break. You make someone na malakas na kagaya mo, or either you break na magdodroga ka and everything, gagawin mo lahat ng kalokohan. Speaking of droga, Brad, isa pa yan. May estudyante rin ako neto. 2017, nandun pa ako sa NU. May estudyante akong athlete na tangkad, basketball player, mabait, gwapo, pero... Nagwater ka? Ha? Hindi ako nagwater. Ko lang, kumbaga, sabi ko may future tong batang to. After nung second year na nung second semester na, Brad, nagkaloko-loko na ang pag-aaral. Papasok yan ng school, namumula yung mata, talagang pulang-pula. Ano kayo ginawa nun? Kung ano na pinagsasabi sa klase, pero hindi siya bastos. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Hindi ko na maano ngayon kung anong nangyari. Nung sumunod ng mga araw or weeks, nagsumbong na yung mga yung mga kaklase niya. Sir, itong hindi sa akin sa ibang faculty. Na sir, itong si nagda-drugs to. Ano daw drugs sa dito? Hindi ko alam, hindi ko na tinanong. Hindi na ako na-curious kasi iba na yung pinahandle ko na sa kanila. Makikiano pa ba ako doon? Wala naman akong masasabi ron. So kinausap yung bata. It turns out, nabubuyo pala siya ng mga kapwa niya athlete, ng mga estudyante. Baka kasi sinabihan sa bakla, "Uy, gawin mo nga yan. Kung di mo ganyan, bakla ka." Kung ano man yung sabihin sa kanya. "Uy, di ako bakla." Kung binuli man siya. Yung Muslim uminom. Dahil lang hindi bakla. Emphasize mo talaga yun. Hindi ako yun. Pero hindi siya yun. Ayun. So, nabubuyo siya ngayon ng mga kaklase niya. Kapwa niya daw mga athlete, sinasabihan siya na siguro dahil nga sa laro nila para kumbaga extra performance. Oo. Tapos yung bata nakakawa, na-addict na. Ang bait-bait ng bata na yun. So, madaldal siya, pero yung hindi siya yung sasagot na pabalang,
Sa kapag may mga pinagagawang activity, kahit magmukha na siyang gago, ginagawa niya talaga. Imagine, ang tangkad-tangkad niya, siya, yung nagja-jackstone siya. Kasi yun yung activity ng school eh. Jackstone eh. Parang game, palaro sa class. Parang intrams, gano'n. Something gano'n, oo. Intramuros. So, nakikita ko, may future sana. Kaya lang, nagkaloko-loko na hanggang sa tumigil na sa pag-aaral. Pinapunta pa yung mga parents nun, Brad. Ang nakakalungkot, parents, parehong taga-Bigan. Parehong Filipino teachers. Pagdating dito, kinausap nung mga teacher sabi, ano po ba nangyayari sa anak ko? Ma'am, di na kami magko-comment kasi Duterte na tayo ngayon. Nagalit ngayon yung parents. Kasi si Pres Duterte pa nung time na yun. Bago lang siya, 2017. Talaga literal ang drug, nun. Tagang full blow ng ang tokhang. Kaya hindi makapagsalita. Nagpatawa pa yung gagong teacher na Duterte na po kasi tayo kahit ako nabuisit. So ngayon yung parents. Ano ba faculty mo? Faculty, Pangalan yan? Huwag natin gamitin. Maring pinagsisihan niya na rin. So yung dalawang parents nagalit, nagwala, yung bata na lalong na pressure, nag-drop out na. So, 'di ba? Nagkaloko-loko na yung aral niya dahil sa na 'yon. So, dahil sa sitwasyon niya na 'yon. So, paano na maisasuggest natin sa mga 'yan, sa mga student na hindi sila ganong ma-pressure sa environment nila, kay peer pressure man 'yan, kay family problems man 'yan, kaya nga straight A's. Yun talaga ang yun ang point ko. Hindi kung paano ka magiging straight A, kundi paano mo maiiwasan yung mga yung mga stresses sa iyo, yung mga pressure sa iyo. Bigay tayo ng example, peer pressure. So peer pressure, bakit ba nagkakaroon ng ganun? Bakit ba nape-pressure yung mga bata? Kasi may mga barkada sila, may mga part ng pambubuli yan Para gawin mo din yung isang bagay, kailangan ganito ka. Para cool ka at makasama ka sa amin. Bullying is part of peer pressure. Kasi na din sa sistema natin, fraternity. Para protektado ka sa brotherhood namin, sumali ka. Yung fraternity na yun, kailan lang nung isang araw lang, may namatay na naman sa fraternity. Sa PCCR, 25 years old, sabi ko, tanda mo na ka pa sa fraternity. Yun ang tinutukoy ko. Wala rin ka sa edad Ang fraternity kasi may parang may Tau Gamma, may Alpha Kappa ko, may mga ganyan May mga matatanda na member pa ng fraternity. Ang fraternity kasi dati, around 70s, maayos. Maayos pa, brotherhood lang talaga. Hindi, tumutulong sila. Yung Eagles niya considered as good fraternity din yan. May mga causes din sila Of course, yung judgment kasi na-judge sila kasi nga yung mga lumalabas, may mga extremists na gumagamit ng Eagles para sa connection. Which is nangyayari naman talaga. Nangyayari talaga yan kasi parang Freemasonry ang isa sa mga nag-umpisa niyan So, nangyayari na ginagamit yung mga connection para makaangat kasi part of peer pressure din yan Kaya nakikita ko dyan sa mga organization na ganyan na gumawa kayo ng maayos, yes, maganda. Pwede rin sa peer pressure yun. O pagka hindi ka mabait dito is pagka hindi ka gumagawa ng kawang-gawa, hindi mo sineshare yung same na desire namin na makapaglingkod sa bayan, hindi ka dapat parte nitong grupo na to. Pwede mong yun yung klase na magandang peer pressure. I-pressure mo na gumawa ng mabuti. Rather than i-pressure mo na gumawa ng masama. Kaya lang ang nangyari na sa panahon ngayon, yun yung mentality parang ang ginagamit, gawin mo to. Lahat masama Yung isa nagago na lahat. Mag-kickflip ka kahit di ka naman talaga nag-skateboard para cool ka. Para humampas yung ulo mo, basag ang buho. Hindi ka skateboarder pag hindi ka nagkaroon ng aksidente, mga ganyan. Pag hindi ka nakumang. Pag hindi ka nakumang doon pa lang malalaman mo na why not lalo natin gawin na mag-peer pressure ng mga tao towards goodness rather than sa paggawa ng masama para maging balance yung mundo natin. That is a good suggestion para doon sa yun ang pangontra yun pa lang ang pangontra sa peer pressure.
I-peer pressure mo din. Pero imbis na gumawa ng masama, gumawa ng mabuti. That's good. Tingin ko kailangan meron sa estudyante na gano'n na ito yung problema kasi ng mga matatalino Hindi nila pinipeer pressure na yung mga kaklase nila, kung gusto mong parte ka ng mga matatalinong kagaya namin, dapat pala-aral ka din, dapat studious ka din. Maganda yan. Maganda competitive in nature din. Maganda yan, hindi ko naisip yan. Wala akong nakita fraternity ng ganun. Wala. So far, wala. Pero nakatanong ako, I forgot the name of the fraternity, na parang, parang, ang entrance nila exam, Brad. Pucha, hindi yun Exam. Pagka hindi ka pumasa sa exam nila, hindi ka nila. No. 1 to 100 ang exam. Ano mga content ng hindi ko nasasabihin kasi malalaman nila yung fraternity. Yung exam ay academics naman, academics tapos general siya. So alam nyo lahat. Maganda yan. Tapos pagka nakapasok ka sa kanila, yung mga benefit ng grupo, makukuha mo kasi saglit. Bale mag-exam kayo. Kung ilan yung score mo. Halimbawa, 98 over 100. May ranking pa, no? 98 over 100, 2 palo ka lang. So kung ayaw mo mapadel, perfect mo. Parang gusto ko sumali dito kahit hindi ako sa UST. Nag-score mo 70, di 30 ang padel. 30 ang padel, hindi ko 20 na score mo. Hindi 80 o di 80 ang palo. May put ka pa kaya doon. Baka manananggal ka na doon. Ang problema, nangyari? Ano yung narinig natin? Si Horacio. Yung ba yung nasa PCCR? Si Horacio, yung pinalo tapos namatay. Kailan yan? Way back. Hindi ko alam kung... Kasi parang maya na lang meron namamatay sa narinig mo yung sa Hazing, yung parang sa law yata yun law student. Na San Beda. Mataba-taba. Hindi San Beda, UST yun iba pa. Mataba-taba siya na nakita ko yun, Brad, bumili pa sa tindahan namin yun. Dahil yung best friend nun, kapitbahay namin. Kaya nabibisita. Bumili pa sa tindahan namin. Tapos pagka siya, sweet talaga na alam mong walang fraternity. Tapos gulat na lang ako, patay. Putya, nakita ko sa team. Puta kayo para ito yung bumili sa tindahan namin nun Nagpaalam lang. Nakita ko pa to Tapos biglang patay na ganun, na hazing. Bakit? Wala Walang basta pinagpapalo lang na nakakatuwaan lang nila kung ang score niya kunwari 98 over 100, 2 palo lang. At least makakasurvive siya. No? Makakasurvive siya kung ganun klase. Pinalo sa'yo. Dinaan sa loob. Walang batas na nangyari doon sa loob sa pagpalo doon sa pag-hazing nila. Kung tunga naman, lang yung score tapos over 100, ay hindi na lang po ako sasali. 98 na palo. At least may choice ka na. Na hindi ka para dito, bobo ka. Ayaw mo kasi talaga mag-aral, kaya gano'n na score mo. So, magandang policy. Yun yung magandang klase ng fraternity. Tapos after nun, ganda ng mga approach mo. May mga frat house kasi yan, Brad. Sa ibang students, yun yung pakinabang nila. Bakit? Wala kaming pambili ng libro. Ngayon yung frat house na yan, kumpleto sa libro yan. Kaya maganda talaga fraternity dati. Ano yung mga lumalabas kasi na medyo kulokoy ngayon? Noong time natin, ano yung fraternity? Halos lahat na may mga kalokohan. Ano yung fraternity sa school natin? Sa amin yan yung mga Tau Gamma, yung triskelion. Ano ba yung triskelion? Triskelion, yun, Tau Gamma din. Tapos yung Acro, yung Apo. Yung Apo, yan, yung mga oldest na fraternity. At that time, nung hindi pa sumasali yung mga kolokoy, papanahon na pa nila Jejo Marbinay, matino yan. Matino pa, no? Oo. More on pagtulong sa kapwa rather than paggamit ng connection. Kasi maski sa med, nagagamit yan yung fraternity. May purpose din pala talaga ang fraternity kung tama lang ang pagkakagamit. Ba't titigil ako ng oras? Okay, sige, pasok. So yun yung naging dating na why not
para lahat tayo tumalino, gawin natin yung samahan natin. Samahan ngayon ko lang nalaman na ganyan pala yung ibang fraternity. May assistance pala talaga sila sa pag-aaral. Oo. Yung kasi tingin ko lang lagi sa kanila, hindi mo kailangan yan. Frat house ng med, frat house ng mga lawyers, may mga libro yan sa loob. Ganda, no? So kapag nandun ka, lahat kayo sama sa, parang pagdodorm na din yan para libre yung hindi man libre, may bayad para mas mura yung, imbis na mag-apartment ka on your own, may mga kwarto naman yung mga frat house na ganyan. Thank you. Dahil ngayon ko lang nalaman, so na-open yung mind ko. Siguro pwede nating i-combine yan doon sa idea ko naman of a solution. Kasi yung solution mo yung tawag dito, i-peer pressure yung mga bata na yung mga estudyante na mag-aral. Yan. Tawag dito, sumali sa frat na merong vision or merong merong yung maitutulong sa academics nila. Sa akin naman, individually ang naisip kong solusyon. Meaning, kasi yung core principle ko, selfishness Tapos ang iniisip ko, kung ikaw, estudyante ka, kahit sino namang tao, mapa-estudyante yun, pero dito specific, estudyante yung pinag-uusapan natin. Kung estudyante ka, alamin mo kung ano ba talaga yung goal mo, ano ba yung purpose mo. Kung nasa school ka, ang purpose mo para sa sarili mo, mag-set ka ng goal na ang gusto kong mangyari, pumasa. Gusto kong mangyari, mag-exceed, mag-excel, or what. Di ba? Alamin mo. Ngayon, kung alam mo na yung purpose mo, dun, work it out. So, yung mga distraction, kapag hindi siya makakatulong sa sa tawag dito, sa goal mo, sa goal na sinet mo sa sarili mo, layuan mo. Diba? Like for example, napipressure ka, sinabihan ka gusto mong mag-aral o gusto mong pumasa, drugs tayo, eto nakaka-enhance to ng ng memory mo, nakaka-enhance to ng shabu. Pucha, sabi ng isa, ano nararamdaman mo pagka nagsasabu ka? Pakiramdam ko, sintalino ko si Einstein. Puta, pero di niya alam, feeling matalino lang siya, tinutunaw na yung utak niya. Masipag naman po talaga ako, estudyante, nag-aaral ako. Wala naman po ako ibang bisyo, shabu lang. Para pag siya mo nagsasabu, wala nang patutunguhan Ayun nga, so alamin mo kung ano ba talaga yung yung gusto mong mangyari. So pag hindi makakatulong sa yayayain ka, mag-drugs ka, consider mo ngayon. Oo nga, tataas ang memory ko, makakapasa ako sa exam. Kaso po siya, baka naman mag-groggy ako nito sa mga sumunod na araw. O kaya naman, baka dito na ako simulang bumulusok yung yung studies ko. So, tapon natin yan. Mag-set tayo ng real ng goal na ang tawag dito, yung achievable ba? Ano tawag doon? Real goal. I forgot the word. So yun. Yung mga peer pressure na yan, kung hindi yan makakatulong sa iyo in the long run, layuan mo. Yung mga tropa-tropa mo, niyayaya ka uminom, gusto mo mag-aral, yayaya kasama ka uminom. Unless yun talaga ang priority mo. No? Oo. Ba't nandito ka? Kala ko ba gusto mong mag-aral? Ito, priority ko. Ngayon, pagka ganun ang mindset mo, kung na talaga may kasalanan, kung nagkabagsak-bagsak ka. Diba? Kasi hindi mo sineset ng maayos yung priority mo. Pero kung gusto mo talaga na pumasa, gusto mo talaga na tawag dito, mag-excel ka, iset mo kung ano ba talaga mga gusto mong gawin. Okay, huwag ka sumama sa mga event or mga tao na hindi makakatulong sa sa academics mo. 'Di ba? Set your goal straight. And another thing, ang madalas napapansin ko kahit mapa high school man 'yan or wag natin sabi elementary, laro-laro pa lang 'yun High school or college, para ka madalas na nape-pressure yung mga yung mga talagang tamad mag-aral, yung kaya ano man yung reason nila, kaya may family problem man sila or what. Ang madalas na nabubuli, yung mga hindi sumasabay. Diba? Sila yung mga parang, tawag dito. Pagka at one point, tinamad kang mag-aral, bumagsak ka, maniwala ka, tuloy-tuloy na yun Oo. Pagka, bumagsak ako ngayon, babawi na lang ako sa susunod. Malamang sa susunod yan, hindi ka na makakabawi. Kasi doon na, parang binaliwala mo na. Wala na sa'yo yung push. Wala na sa'yo yung urge. So, mag-excel ka. And another thing, sa classroom setting, ang madalas na bully yung mga matatalino
Di ba? Sila yung mga, oy, ano ka nga, bumili ka nga ng sibuyas. Kasi biology ako eh. Bumili ka nga ng sibuyas. Total eh, ano naman, kami naman ang magpo-formulate nito. Ako naman si Gago, bili naman ako ng sibuyas. Ako yung binubuli. Kasi, parang ginawa kang atchoy eh. Yun nga, nabubuli. Paano di ka mabubuli? Kasi yung mali ko, yun nga, kasi nakatamaran ko ding mag-aral. Kung ano man yung hinayaan mo, napabayaan ko na. So, nare-realize ko. Para may pakinabang ka, gawin mo yan. Pangit eh. Parang ginagawa ko ngayon sa iyo yan parang may ganun nga. Pero ako willing naman ako. Noong mga time na yun, hindi ako willing dahil nape-peer pressure nga ako. Tapos hindi, kailangan mong gawin yung hindi siya mukhang pambubuli eh. Imbis na sila pa yung bumili ng sibuyas since wala ka namang ambag. Dahil sila talagang nag-aaral. Hindi siya bullying for me. Kasi, that's just right. Dahil hindi ka nag-aaral eh. Para may ambag ka, imbis na nagsusulat ako ngayon dito, ikaw bumili niyan. Sige, mali yung term na sabihing bullying. Kundi dapat meron kang participation. Ang ibig kong... kasi at some point, brother, yun kasi ginagamit sa mga group work na ganyan, meron talagang nag-aaral. Meron natulog lang. May tagaluto lang ng pansit canton. May tagaluto ng pansit canton. Merong tawag dito, yung taga-gastos, yung mayaman. Tapos magbibigay ng pera, okay, tulog na ako. Tapos meron pa yung talaga walang alam, no? Yung why did the presenter choose this topic? Why not? Sagot mo, why not? Hindi ka talaga nag-aral. Depends na, sabi nga, thesis depends, tapos yung tingin ng estudyante doon sa teacher, nakaganon lahat. Depends ka. Kaya yung tingin, baka natulala na lang yung estudyante na gano'n eh. Kasi parang yung pagtatanong ng teacher, parang naka-defense talaga sa basketball na gano'n. Pinapanood ako nung kahapon lang yung, consider ko ata din sa yun yung grupo sila ng mga magpe-present ng thesis. Nag-send ng message sa teacher nila eh. Ma'am, sana po, maawa naman po. May music pa naman background music pa eh. Sana po maisip nyo na dugong Pilipino nananalay tayo sa ating mga ugat. Kaya sana po, wag niyo po kami ganong pahirapan. Ma'am Ana na lang kunwari. Hindi, Amanda. Ma'am Amanda, tugon. Amanda, maawa po kayo. pero yun ay comedy lang. Comedy. At the same time, pag tingin puta, stupid. Bakit? Imbis na nag-aaral na lang kayo at ginagawa niyo yung dapat yung gawin, may oras pa kayong magaganyan. Kontrahin naman kita, brother. Kung icebreaker lang nila, walang problema. Yun nga, yun. Pero kung patawa talaga nila, walang problema. Pero kung yun na yung ginagawa nila dahil yun yung naisip nila solution, baka pagsasampaling mo mali. sila. Pero ang usual na mga gumagawa ng mga ganun, yung mga may time pang mag-comedy, yung mga nag-excel. Kasi parang tropa-tropa nila yung teacher dahil nag-aaral naman sila, pwede sila makipagbiruan. Pero pagka nagkakaloko-loko na pagka yung loko-loko yung grades mo, tapos nakipagbiruan ka pa doon sa teacher, baka sungal-ngaling ka ng teacher. Yung tapos na yung thesis mo, rekta sa basura. Kagawin pa sa'yo, nakatingin pa sa'yo, tapos binagsak na gano'n. Wapat. So yun nga, para sa akin yun ang individual solution. Maganda yung yung suggestion mo kanina na pumili ka ng kung talagang mapipilitan kang sumapi sa fraternity or kung ano mo organization, ibangga mo din dun sa goal mo. Yeah. Alamin mo yung priority mo. Gusto ko mag-aral, wala akong ganong pera, pero dun sa grupo na yun, may mga libro sila. Makikisali ako dun. Pero, tignan mo rin kung ano yung mga tawag dito. Yan nga, yung hazing na yan. Gusto mo sumali, hazingin ka muna namin, mga 10 palo. Ano yung paddle ay papalo? Ipalo sa'yo, putya. Paddle talaga, sagwa ng barko. yung sa mga yung ginaganon. Medieval movies. Diba? Ganun ay papalo sa'yo. May mga pirma pa yun, nahalik-halikan pa yun Alamin mo kung ano yung priority mo at alamin mo kung ano yung mga dapat mong iwasan. At magpursigi ka talaga. Kasi once na magpursigi ka, yung sa pag-aaral mo, pag nag-e-excel ka, yun na mismo magpoprotekta sa'yo. Napapansin ko yun, yung mga estudyanteng mga matatalino, hindi sila nabubuli.
Hindi totoo yun sa movie, sa mga palabas na pag matalino ka, bubulihin ka sa labas. Hindi totoo yun. Kasi pag matalino ka, kaya mo din umiwas sa bully. Oh, and another thing, protektado ka ng school mismo at ng mga teacher mo. Once na magsalita ka, maniniwala sila sa'yo. Oo, kaya pag kasi nag-aaral ka Oo. Saka yung mga bully-bully na yan, sila pa ang lalapit sa'yo. Turuan mo naman ako, pakopya naman yan. Oo. Hindi ko sinasabing pakopyahin mo. Sinasabi ko, protektado ka na, na hindi ka nila uungguyin, hindi ka na nila bubuyuin sa kung ano-ano, di ba? Oy, nag-aaral yan, hindi natin pwede isama sa inuman yan. Yun. Connect na ba natin sa sa gay pageant? May mga Wala nang oras. May oras pa, konti lang. Wala nang oras. So natin, ipapart 2 natin to kasi ang dami nating marami kang sasabihin. Aminin mo na lang, marami kang sasabihin sa gay pageant. Baka may dahil mo sasabihin sa mga LGBTQIA. Hindi yun ang ang point ko. Ang ipo-point ko sana i-connect ko dito sa mga estudyante. Parang may sasabihin ako na kung bakit yung sa gay pageant todo bigay sila. May mga tawag dito, may mga tinatakal mo na, connect mo na. Hindi, sinasabi ko lang. Parang pick lang. Parang gusto ko pa example yung kay Pura Pura Lua. Saka na yan. Saka na yan. Sa bagay, malawak na topic nga. Malawak na topic yan. Kulang yung 30 minutes dyan. Alright. Thank you. So, para hindi masabihin plastic. Bala sa gitna pa thank you na. Ngayon pa lang ako, thank you na ako. Prevention is better than cure. Why bother prevent if you can cure? Better yet, drink poison. Okay. So, yun yung next topic natin. Ano ba episode, na tayo, di ba? Episode 10 tayo. So, yun ay 10.2. So, i-connect natin sa gay pageants. And italakay na rin natin yung LGBTQIA. Yung mga ideas lang namin. We will do our best na hindi maging offensive. Kasi sensitive. Madami papasok dyan religion, state, belief, individual belief, culture, family, etc. Pwede na natin ipasok yun. At least one episode, matatakel natin siya as much as we want. Then saka natin i-compare yung dalawa or i-connect yung dalawa. Alright. Sige. Good. Okay. Thank you. Thank you na rin. Plastic. Plastic na pa rin.